Before kami alis, pina-fold ko kay Kuya Alex yung blanket niya. What did you do? I'm making like this with Squawky. With Squawky? No, not like that, Kuya Alex ko. I'll show you. Wait, ito. What? Give it to mommy. I will show you. Hindi ganito ang pagpa-fold ko sa iyo, Kuya. Marunong na yan siya kasi tinuruan ko na yan siya. Ayan, go. Dobre, go. Hindi kami alis hanggat hindi niya ma-fold yan. Bebe, humihingi pa siya ng tulong sa akin. Pwede na to. Go there. That way, Kuya. Toto. Nakalimutan na siguro niya. Nung nakaraang buwan pa yun eh. Hindi pwedeng hindi ka marunong, Kuya Alex ko. Paano na lang kung wala na si Mami? Yes, ruko, Kuya Alex ko. Parati kong pinapaalala sa kanya na hindi ka na bata. So kailangan mo nang matuto ng gawaing bahay. And you need to fold in here, in the edge of your blanket. Sige, kaya mo yan. So ganyan lang ayos niya. Okay lang yan. You need to do it every day like that, Kuya. Dobre? Hello mga amigas! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat! Muling nagbabalik si Inday Mods in Slovakia. Simple Mods pa pala. Simple lang ang buhay ko. Sa Pilipinas man or dito sa Slovakia, ang importante buhi, guminhawa, and thanks the Lord, praise to God. Life must go on. Kahit na ilang beses na tayong nadapa, kailangang bumangon pa rin. Dahil God is good all the time. Anyway, ganyan lang talaga ako magsalita nang dahil sa mga pagsubok na daanan ko ba. So, dapat kailangan daw kalimutan ang lahat. Riklo, Kuya! Ano ba itong mga batang to? Uy, masyado nang mainit ba? Darahin ko sila doon sa park as usual. Pumali! Marami rabang sasakyan dito dumadaan, Diyos ko. Grabe pa naman sila magpatakbo ng sasakyan nila. Parang wala nang bukas eh. Si Philip ba natuwa sa aso? Go. Aha, what's that? Tractor? Go na, Philip ko, Kuya. Hindi boy sa... Nakita kasi niya ang tractor. Kumakaway yung driver sa mga bata eh. Hindi ko maintindihan si Philip. Parang natakot na gusto niya yung aso. Mostly ang mga tao dito ba, may mga aso talaga sila. Sa wakas, nakarating na kami dito. Uy, Diyos ko, nasaan ang mga tao dito? Kami lang nagtikaw-tikaw dito sa park na ito, oh. Kapag summer, wala kang maasahang mga tao o mga bata dito maglalaro. Dahil nandun sila sa vacation. O, see? Agoy, nadapa na si Philip. Uy, Alex ko, may pumot. Na. Puzor, pumali, Philip ko. Nawa na, nabalian na. Puzor, dobre. Terusin, Philip ko. Niya ba di, Philip ko? Nagasgasan yung legs niya, oh. Gusto daw niyang kumain. Nagutom siguro siya. Kumain na yan siya sa bahay. Gusto lang niyang kumain ulit dito. Kunti lang naman yung kinain niya doon sa bahay. Si Kuya, oh, sino kaya ang tinitignan niya dyan? Wala namang mga bata. Kuya Alex ko! Podsem, papats! Hindi pa yan siya kumain ng breakfast ba? Podsem! Naghahanap talaga siya ng mga classmates niya. Alam naman niyang close yung kindergarten. Papakainin ko sila dito. I-prepare ko lang tong pagkain nila. Pumunta lang din sa park ba para kumain. Ano ba yan, Kuya Alex? Hala, oh. Mabuti na lang kamo. Cowgirl si Mami. Ito. Fruits. Cucumber? Apple? What do you want? Hey, Mami, biscuits. Hinahanap niya yung biscuits. Ito. Biscuits? Yeah. Doma. Potom, dobre. Magutom dyan ka. Sige. Cucumber. Mas healthy ito eh. Titos-titas. Papat. Kita boleh. Ba di Philip ko? Wala talagang katao-tao dito. Pwede kaming sumayaw, kumanta. Grabe talaga itong Slovakia na ito. Eh, mas maigi dyan sa Pinas. Dahil may mga kapitbahay kang makausap. Dito, kausapin mo yung mga puno, grass. Tapos ang mga tao dito hindi pa masyadong friendly. Kumbaga namimili lang din sila ba. Hindi katulad sa atin na, Diyos ko, panay smile. Akala mo kung magkakilala na eh. Dito, nako, didma lang kayo. Kaya tuloy, panislaway ko. Is it yummy, Kuya? May gas-gas ang daan to yung mong legs dong. Yeah, buddy. Oh, ang dami mong ang sugat-sugat, oh. Thank you, Lord. Kumain na si Philip ng apple. No choice na daw siya. Tignan niyo to si Kuya Alex. Saan kayo ito siya pupunta? Kuya, niya ha? Ah, may chini-check pa pala siya. Ha?
What's that? Ikaw, Kuya Alex, ko ba? Maritis ka. Tinitignan niya yung mga tao doon, oh, nagtatrabaho. No, si kay ka, Kuya. Nagmana ikaw kay Mami ba? Maritis food. No? Filipino talaga yung ugali niyo. Lolo. Niye. Ikaw, Kuya Hana. Ang pinakaayaw ko dito sa Slovakia, yung sasakyan. Ang mostly dito, ang transportation nila, yung own car, taxi, at saka buses lang, no? Hindi siya convenient. Kapag pumunta ka ng kahit sa mga shop lang dito, kailangan mo mag-antay ng isang oras mahigit para lang makasakay ng buses. Minsan, maiwan ka pa ng bus. Oo, usually dito, may sasakyan talaga, kaya huwag na kayong magtanong kung bakit kami may sasakyan. Pinaka-importante dito ang sasakyan, lalo na kapag may trabaho. Hindi man ito katulad sa atin. Uy, Pilipinas na, may single motor na pwede maghatid sa'yo. May motorcycle, may jeepneys. Panahon na yun, mayaman na ang ibang tao na maka-afford na ng sasakyan. Oh, di ba? Ang daming mga opsyon dito. Kung hindi ka marunong mag-drive, agwanta ka, mag-antay ng mga buses. Ang transportation pa naman nila dito, matagal din. Tapos dito sa village namin, 2 number of buses lang ang pumapasok dito. Kuya Alex ko, niye. Away na naman. Ito talaga si Kuya Alex ko ba? Panggulo talaga sa kapatid niya. Sige na. Ala, nag-asara na naman silang dalawa. Iba talaga dito sa Slovakia. Yung ko lang ha sa other part ng Europe. Philip ko Podsem. Hala, maraming sasakyan. Maganda sa lugar na ito kapag maghanap ka ng trabaho. Walang limit age dito. As much as you can. Mostly nga ang mga trabahante nila dito may mga edad na. Teacher ni Kuya Alex, nasa 55 na ata. Yun, matanda na. Tapos yung cleaners dito dati sa kindergarten, nasa 60 years old na yun. Hanggat kaya mo pa, pwede ka magtrabaho. Kailangan lang dito, huwag maging tamad. Maraming trabaho dito Lalo-lalo na sa Bratislava. Ang dami daw naghahanap ng trabaho. Sinabihan nga ako ng mga Filipino friends ko kung gusto ko ba daw ng trabaho. Gusto! Kung gustuhin ko lang. Pero anong gagawin ko Ayaw nga ni Vladimir na magtrabaho ako. Wala na. Ganyan ang ginagawa nila. Tapos mamaya niyan, mag-away. 2 lang yan sila ha. Magpatay pa. Pinaka-nagustuhan ko dito sa Slovakia is yung education ng mga bata. At saka may support sila ba galing sa government. Iwan ko lang ha kung mag-college tong mga anak ko kasi ang sabi ni Vladimir, until 18 years old or above daw ata ang support galing sa government. As long as na mag-aral sila ng college, may suporta pa rin daw sila. Binabayaran pa rin yung pag-schooling niya kung public. Ang tanong kung makaabot pa ba ako ng college sa mga anak ko, matanda na ako niyan. Hanggang ngayon, matanda pa rin. Saan? Sa paningin niyo Kung makatrabaho na ako dito, syempre, magkaroon talaga ako ng idea. Yung friend ko sa Prividsa, sa kabilang baryo, malayo dito, mga 2 hours pa ang biyahe. Yung napasukan yung trabaho, government yun. Yung napasukan yung trabaho, na-hide siya dahil nagsasalita sila ng English. Meron naman dito mga kumpanya na pwede naming pasukan yung company na hindi nag-matter sa language as long as English. Yun nga. Marami sa city. Pero dito sa village namin, iwan ko parang wala ata Ang pinakaayaw ko dito, yung taglamig. 5 years na ako dito, hindi pa rin ako sanay sa taglamig. Naiirita ako lalo na kapag December, January, yan, sa sobrang lamig. Ang pinakaayaw ko, yung nanunuot talaga yung lamig sa kamay, sobrang sakit. Tapos hindi ka pwede makalabas kung hindi triple yung damit mo. Hindi mo kailangan maraming damit pang summer. Ang kailangan dito, maraming damit para sa taglamig. Sa food nila, wala akong problema. Dahil si Vladimir, kakain naman siya ng kahit ano lang yung luto ko. Ma-Filipino, ma-Slovak o whatsoever. Basta hindi lang daw balot. Pinaka-hate niya yung balot. Nung nakatry siyang kumain, nakakadiri daw. Pero okay lang din naman dahil hindi siya maarte sa pagkain ba. Then maalaga siya sa mga bata. Pag-alaga niya sa bata, grabe. Kahit pagod yan siya sa trabaho, wala siyang pakialam. Once na umiyak si Philip at saka si Alex, pupuntahan ka agad niya yan kahit na sobrang busy niya. Kahit na may research yan siyang ginagawa, iiwan niya yan.
para lang i-check yung mga anak niya kung ano na nangyari. Kaya hindi niya kami pinapayagan na umalis na kami lang mga bata. For the safety daw namin ba? Which is, tama naman din siya. Hindi ko pa kapisado ang lugar na ito ba? Kung hindi ka sanay, malayo sa pamilya mo, mahumsik ka. Ako, nagiging boring lang ang buhay ko dito dahil sanay ako dati sa Pilipinas na makipag-usap sa kapitbahay. Kahit kanino lang ako nakipag-usap. Hindi mo pwedeng makausap yung mga tao dito. Una-una, hindi marunong mag-English. Pangalawa, wala silang pakialam. Hindi nga namin alam last time na yung kapitbahay namin namatay na pala. Hindi katulad to sa atin na Diyos ko. Malaman mo kung anong buhay ng kapitbahay mo. Lubrigin, yung tapok-tapok sa labas para lang magchikahan. Hindi uso yan dito. Meron man, out of 10%, nasa 5 lang siguro percent na nakipag-usap ng kapitbahay tapos nakipag-chismisan. Uwi na daw kami. Ayaw na ni Alex dito, mainit na daw. Rosin! I want to go home. But Philip, you want to stay here a little bit? No, it's too difficult. Chiplo? Okay, pwede dyan. Philip ko, hota ka? Mommy, I don't know what to do. Rosin? And trash bin. Trash bin. Okay, dobre. Jakuyem. Nandito na pala kami sa bahay. Ayan, binigyan ko si kuya ng activity. Isa sa requirements ito na grade 1. Dapat marunong na siya magtali ng shoelace. Tignan natin kung alam niya to. Ilang beses ko na yun siya tinuruan eh. Ay, last week, alam na niya eh. Tignan natin ngayon. Baka nakalimutan na niya. Ilang days na niyang hindi ito nagawa. Tignan natin kung anong ginawa niya. Wow! Perfect! Lulululong nang ni kuya. Kasi nagawa na niya yung isa. You can do it, kuya. Lalalala. Oh. Sabi ko na nga ba eh. Wow. Okay, next. Wala na. Nakalimutan na, be? Oops. See? Sabi ko na nga eh. Nagpapakitang gilas ka lang eh. Oops, Stachi. Yan. Be? Yun ang tinuro ko sa kanya. Pambata yan. Pagkatali ng shoelace. Yan. Kinuha ko lang din yan sa YouTube eh. Nagustuhan ni Alex yan. Sa lahat ng turo ko sa kanya yan ang pinakagusto niya. Madali lang daw. Tak! Dobre! Shukani! Wow! Bravo! Very good! Wow. I know everything. Kumusta mo? Dobre. Mura kag nguho, kuya. Yung labahan ko pala, natapos na. Kailangan ko nang kunin at isampay sa labas. 12 o'clock na, hindi afternoon dito sa Slovakia. Hindi ko na isampay kanina. Nagmamadali man kaming umalis dahil mainit na. Pero hindi naman kami nagtagal doon sa park eh. Ano ba yan? Background ko? Mga panty ko ba? Kwaknit pala to eh. Tanggalin ko to eh. Nakahiya naman sa baglang people. Sabi pa lang, yung mga panty, butas-butas na. Sa totoo lang, itong mga panty ko, may butas na nga siya eh. Alam mo naman, made and test ko lang to. May mga butas na ba? Hindi ko pa to siya papalitan. Palitan ko na to kapag yung sa gitna, wala na talaga, hindi na kaya. Dito na talaga yung mga brand ng panty dito ba. Mas maganda pa yung panty ng ukay-ukay, sa totoo lang. And anyway, may good news na pala akong sasabihin sa inyo. Nascam ako una 2,535 euro. Nung nakaraang weeks na naman, yun, $30 ang nascam ulit. Before ako nagsimula sa mga investment na ito, either na talaga akong babayaran yung utang ko, may good news ako sa inyo. Noong July 7, may salo-salo lang ba, nung pumunta dito sila Bianan, pinakainan sila dito ng lunch. Yung time na yun, masabi ko talaga, thank you Lord, dahil binigyan niya ako ng blessings. Yung time na yun, binigyan ako ni Bianan ng 50 euro. Good news dito is, nakapag-ipon na ako, hindi siya malaki, kunti lang. And then, nakapagsimula na ako ng mga capital sa maliit. Nag-3 accounts na ako. Yung 2 accounts, nag-create na ng income. Thanks, Lord. At inana ko sa inyo na, tulungan niyo akong mag-pray na tuloy-tuloy na ito para mabayaran ko na yung nakatanggong na utang na hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog. Diyos ko, Lord, tulungan niyo akong mag-pray na itong 3 platform na ito, magtagal siya ba na? Hindi natin sabihin na ito talaga ang magiging source of income ko. Hindi yung, ano lang ba, even few months, at least, may maipon ako. Lord, ikaw na bahala.
Hindi ko na talaga alam. Alam ko naman na may mga pagkakamali talaga na hindi natin maiwasan. Sometimes, ang ano ko lang talaga, ang mali ko sa sarili ko, hindi ko na iniisip ba kung anong mangyayari. Hala, sa akin todo, bigay lang ako. Ngayong nangyari na naman ulit sa akin, hindi ako nag-isip. May mga sign na go pa rin ako ng go. Good news na rin dahil sa maliit na income ngayon na pasukan ko sa mga platform na ito. Soon na, makaipon na ako. Ay, how I wish, Lord. Parang awa mo na, ibigay mo na to sa akin. Dahil hindi ko na alam kung paano ko talaga sasabihin ito kay Vladimir. Sabihin ko talaga sa kanya ang totoo na humiram ako ng pera. Tapos, bayaran ko lang kung makapag-ipon na talaga ako dito. Yung sinasabing sure na ba na may nagsimula na akong mag-ipon. Mga tipong ganun, Diyos ko, Lord. Tulungan niyo akong mag-pray. Si God lang talaga ang makakatulong sa akin. Wala nang iba. Ang sakit na ng ulo ko. Everyday, pagod na pagod ako. Kahit na wala akong trabaho dito, hindi na ako makafocus, hindi na ako makaturo sa mga bata, mga activities nila. Nag-iisip na ako kung paano ko siya mabayaran, may pag-asa pa ba. Ang dami ko iniisip. Ganito ako kapag may utang, hindi ako makatulog. Sa totoo lang. Masabi ko sa sarili ko, utang, layuan mo na ako. Ipasa Diyos ko na lang yung mga scammer na yun. Mahaba na pala ang vlog ko for today. I-end ko na ito. And thank you so much sa panunood. God bless. See you in our next vlog. Bye!